Bongga. All right, so welcome everybody. Good afternoon everyone. Diyos marahay na hapon. Naimbag nga malem. Mayong hapon sa inyong tanan. Maupay nga kulop. Buenas tardes con todos. Masantos nga nga rem. Edsiya kon amin. Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang buwan ng mga wika. Mayong hapon sa inyo tanan, labi na gid sa akon mga kasimanwa dira sa Panay sa Iloilo. Hey, good afternoon everyone. Welcome to Better World Cafe, Saving Indigenous Languages and Species. My name is Mind Mover Mikey. I'm one of the resident scientists of the Mind Museum. So, baka nagtataka kayo kung ano yung Better World Cafe. Ang Better World Cafe ay ang pinag-isang programa ng Bonifacio Art Foundation Inc. or BAFI, the project owner of the Mind Museum and BGC Arts Center. So Bonifacio Art Foundation Incorporated, or BAFI, is a non-profit organization that champions the arts and the sciences to elevate community and national life. So sa Mind Museum naman, we regularly organize Cafe Scientifique, where it's a global grassroots initiative where scientists and experts engage the public with their research through informal talks and question and answer. So parang nag-uusap lang po talaga kami. So taking off from Cafe Scientifique and a desire to let learning lead to a better normal, we'd like to widen our conversations by featuring both experts from the sciences and arts, and of course, the humanities as well. So, before we begin, we would like to acknowledge the diversity of people in this webinar. We would like to welcome participants of all genders, any faith, belief, and traditions, any economic and educational background. The languages spoken here: Tagalog, Filipino, Bisaya, English, some indigenous languages, and others. People with disabilities are also welcome, visible or invisible. People of all heritage, ang mga katutubo o indigenous peoples. We welcome you here and would like to be a part of your stories. And as we all take part in the story of science and the arts as told by Bafi. So, join the conversation. We encourage you to send in your questions and thoughts in the comment section below. And of course, send in your likes and your hearts as well. So for our topic for this afternoon, it's about languages and species. So several studies have shown that the biodiversity in the early 21st century is experiencing an extinction crisis with annual losses of plant and animal species estimated to be at least 1,000 1,000 times greater than historic background rates. Linguistics or linguistic diversity is experiencing a um, similar crisis. Some linguists even predict that the disappearance of 50 to 90% of the world's languages can happen by the end of this century. Prior studies also have noted that biological and linguistic diversity often occur in the same places or areas. So itinataguyod ng mga siyentipiko at mananaliksik na dahil mayroong pagkakaugnay ng salita at kultura sa samut-saring buhay sa isang lugar, mas kailangan bigyang diin ang pag-unawa sa kahalagahan ng conservation nilang dalawa. When we push for the conservation of nature, we can save the species and the languages, especially the native ones.
Here with us today are two lovely ladies to give us some insight on the co-occurrence of language and biological diversity in biological hotspots and the importance of how saving a dying language is. Our first speaker is an assistant professor of linguistics in University of the Philippines in Los Baños. Sa susunod na semestre ay magtuturo siya ng Wika 1. Ito ay tungkol sa wika, kultura at lipunan. Nakapagturo na siya ng phonology at language and culture. She also has a background in communication arts in writing and may master's siya sa linguistics. Marunong din siya ng 4 na lingwahe. So, Ingles, Filipino, French, at Persian. At dati rin siya nagtuturo ng English as a second language. So, let's all welcome Diane Manzano. Ayan, so... Hi! Hello! Hi everyone! Grabe, overwhelming naman yung, yung introduction. Yeah. Pero hindi po ako nagtuturo ng linguistics. Nagtuturo po ako sa communication arts sa UPLB. Pero yun. Ayun. Okay. So, pero bago ako magsimula, bago ko i-discuss yung aking topic for today, sabihin ko muna sa inyo kung anong ginagawa ng isang linguist. Kasi sabi nga kanina, nagtapos ako ng linguistics sa Diliman. So, anong ginagawa ng isang linguist, ganyan? So, ang isang linguist ay nagde-describe at nag-aaral ng mga wika. So, medyo mababa pa yung proficiency ko sa Persian, pero inaral ko siya, no? Pero, hindi kagaya ng pag-aaral natin, halimbawa ng Ingles o kaya ng Filipino. Yung pag-aaral ng mga linguists sa mga wika ay mas descriptive kaysa prescriptive. So, ang ginagawa namin, yung mga wika, so mamaya madidiscuss din, no? Pero meron tayong 180 na wika sa Pilipinas. At itong mga wikang ito ay dinidescribe namin at gumagawa kami ng grammar sketches, ganyan. Gumagawa kami ng mga word lists mula sa mga wikang ito. At nagfi-field work kami dun sa mga komunidad para ma-preserve at ma-conserve yung mga wika sa Pilipinas. So, ayun. So, magsisimula na ako sa aking topic ngayong araw. So, yung topic ko today ay wika at kapaligiran. So, magpapakita lang ako ng mga salita in Tagalog. Tapos, hulaan nyo kung ano yun sa Ingles. Alright? Punta tayo sa ikatong slide. Kaya? Kerry? Kaya. Okay. Kakayanin. Ito, okay. Unang tanong. Ito madali lang. Sobrang dali lang talaga. Sige nga. Okay, hipon. Okay, Ano so yan ang sa hipon Ingles? ay, sa palagay ko, shrimp. So, tama! Ang tamang sagot ay shrimp. Plus one kay life. Sorry. Madali lang, diba? Madali lang. Punta tayo sa susunod. Kung kakayanin. Next. Okay, subo. Ano yan? Mas malaki ata yung feeling ko prawn. Oy, ang galing! Okay, so ang tamang sagot ay abahat talaga. Plus 2 na in life. O sige, next. Punta tayo sa Banagan. Kung alam mo yan. Ayan, ito hindi ko na alam. Banagan. Ano yan? Hayop ba to? Tama, hayop. Okay. Uy, may si Jessa. Meron akong lobster daw. Tama. Lobster. Actually,
Bago ko to ginawa, hindi ko alam. Charing. So, banagan. Punta tayo sa susunod. Next. Ulang. Yes. Anong ulang? Ulang. Some kind of fish. Anong klaseng isda? Kayo yan. Hindi ko na sure. Baka si Jessa may Oo nga. Ulang. Yung mackerel. Wow. Actually, hindi siya masyadong malalayo dun sa mga unang nating tinanong. Ang sagot ay giant freshwater shrimp. Okay. Medyo mas malaki siya ng kaunti sa sugpo. Sa hipon pala. Pero hindi siya kasing laki ng lobster. Okay. Wow, Next. Okay. Next. Alupihan. Yes, alupihang dagat. Alam mo, iba yung alupihan sa amin. Pero I don't know. Saltwater crab. Pero ano yung alupihan sa inyo? Hindi ko na rin maalala. Ang alupihan kasi so kung alupihang dagat siya. Wow. Okay. So it's sea centipede. Pero sa English ito ay mantis shrimp. No? So kung nakikita niyo yung paano natin metaphorize yung mga salita natin. So sa Tagalog mukhang alupihan yung animal. Pero sa English mukhang mantis shrimp. No? So parang iba yung metaphor yung semantics niya. Yan. Next. Ito. Nice. Alam mo ba kung ano ito? Ayan. Alam mo ba kung ano ito? Pitik-pitik. Alam mo. Diyan, no? Kita mo yung picture? No? Medyo may delay tayo sa Facebook, pero sige, aantayin ko yan. May picture ng pitik-pitik. Alam mo yung pitik-pitik sa language namin ay yung wrigglers or yung anak ng mosquitoes. Pero feeling ko iba din. Yeah. Oo. So sa Cebuano, it's another type of shrimp. Pero iba yung shell niya sa labas. Mm-hmm. May picture. Nakikita ba yung picture? Kita sana yung picture. Pero ito ay yan ay sa Cebuano, Mm-hmm. So, kung nakita natin doon sa Tagalog, meron tayong iba-ibang mga salita para sa iba-ibang species ng mga shrimp, no? Sabi pa nga nung isa ko kaibigan, meron pa daw yung swahe. So, kung familiar kayo sa swahe, na nakikita sa mga mas malaki siya ng kaunti ata sa hipon, no? Yes. Pero mas malaki pa rin yung ulang kesa sa swahe. Tapos meron pa yung hide, no? Yun yung maliit mas talaga. Maliit, kaso dried. Yun. Oo. Pero dried shrimp siya. Kaso apparently yung hibit kasi ay galing sa Hokkien. Pero anyway, bakit importante no nung malaman natin itong mga salitang ito? Ano yung kahalagahan niya? So, ito ay mga samot-saring salita. So, punta na tayo, no? Bakit kaya hindi na lang tayo nagdidiwang ng buwan ng wika? Or ngayon, buwan ng mga wika, sabi ng KWF. Bakit importante yung pag-celebrate natin? Kung kayo yung nakikinig, di ba? Bakit ko naman kailangan malaman kung ano yung prawn, ano yung shrimp sa Filipino? Pwede ko naman sabihin, gusto kong bumili ng shrimp. Gusto kong bumili ng prawn, ganyan. Bakit kailangan ko pang malaman kung ano yung mantis shrimp, halimbawa sa Cebuano or something like that? So, punta tayo sa sinabi ni Mikhail Bakhtin. Kasi Russian ito, no? So, sabi ni Mikhail Bakhtin, naghahalaw tayo ng kasaysayan
o sige. So, sabi ni Mikhail Bakhtin, naghahalaw tayo ng kasaysayan o pinagsalu-saluhang gamit ng mga mananalita sa tuwing ginagamit natin at binibigkas ang kahit anumang parte ng wikang meron tayong ngayon. So, akin ang salin nito, no? Siyempre, hindi nag-Tagalog si Mikhail Bakhtin. Pero, ang ibig sabihin nito, importante ang mga salita na sinabi ko kanina dahil kaakibat ng pag-aaral at paggamit ng mga salitang iyon ay pag-uugat natin sa sarili nating kasaysayan. Kaakibat ng pag-aaral ng mga wika ay pagbabalik natin sa ating susong wika o mother tongue. So, ang ikalawa, sabi naman ni Bakhtin, yung kasaysayan, ang ibig sabihin niya, pinagsalu-saluhang gamit ng mga mananalita. Ang ganda, no? Nung pagkakasalin pa, pinagsalu-saluhan, we share it. Okay? Pinagsalu-saluhang gamit ng mga mananalita ang hinahalaw natin kapag gumagamit tayo ng wika. Ibig sabihin, ito ay sinishare natin sa ibang tao, sa kapwa natin Filipino, o kaya sa mga Bisaya, o iba pang mananalita ng wika. Kumbaga, shared knowledge and shared experience natin yon. Ngayon, ang tanong, meron kasing mga salita na hindi natin makikita sa Tagalog, halimbawa. Yung pitik-pitik, sa Cebuano lang yun available, o kaya sa Hiligay noon siguro. No? Pero sa Tagalog, wala siya. Ibig sabihin ba nun, parang baka kulang yung Tagalog bilang wika, kasi wala siyang pitik-pitik. Okay? Or, mas maganda ba yung ibang mga wika dahil mas marami silang salita? So halimbawa, yung Ingles, mas marami siyang salita for like technological stuff. Okay? Mas maganda ba yung wikang yon dahil mas marami siyang salita for that type of things? Another example, yung mga sinama ng Sama Badyaw Group, meron silang very important na salita, no? Familiar ba kayo sa Tubataha Reef? O sa Tagalog, bahura ng Tubataha? Okay. Dito tayo sa slide 11, ano? Yan. Yung Tubataha Reef, salita yun na galing sa wikang sinama ng Sama Badyaw Group. Madalas inilalarawan ang mga Sama Badyaw bilang sea gypsies o sea nomads. Pero kilala natin sila bilang mga Badyaw. Ang pinaka-problema doon, may negative connotation yung salita na Badyaw, no? Kaya, mas marami sa mga Sama Badyaw o nagsasalita ng sinama, ang ginagamit nila ay sama na lang, no? Or pinipili nila na ang tawagin sa kanila ay sama. So, ang mga mananalita ng sinama ay mga mahuhusay na mandaragat at pangunahing kabuhayan nila ay pangingisda. Dahil ito ang kanilang danas o experience, may mga salitang sa sinama lang makikita at wala sa Tagalog. So, anong example nitong mga salitang ito, no? Kung mangingisda ang mga Badyaw gamit ang lambat, ang tawag doon ay linggi. Di ako sigurado kung tama yung pronunciation ko, no? Pasensya na po sa mga sinama. Ayan, linggi. Okay. Kapag naman sa mas malalim na parte ng dagat sila mangingisda, ang tawag ay pag-ambit. Okay? Kapag nangingisda sila ng tating, so isang particular na isda lang yung iniisda nila. Pamamating. Charing. Pag nangingisda sila ng pating, ang tawag ay sangkalya. So, may iba't ibang tawag dun sa pangingisda nila. Bakit kaya? Kasi sa grupo nila, importante itong mga salitang to. Hindi lamang para sa kultura, kundi kailangan kasi nilang i-communicate yung kabuhayan nila, no? Kailangan ma-communicate nila yung pagkakaiba-iba ng mga types ng pangingisda, no? Mangingisda ba ako sa malalim na parte ng dagat? Mangingisda ba ako ng pating? Mangingisda ba ako ng ganito? Ganyan. So, mga wika, tinitingnan natin hindi lamang yung struktura ng wika nila. Tinitignan din natin yung kultura ng wika kasi yun yung nagbibigay ng buhay doon sa wika, no? Yung living nila. At dapat, marunong tayong rumispeto doon sa way of living or doon sa culture nila.
So yun. Ah, another example, sinabi ni Blast, sabi ni Blast sa ating slide 13 na, may sea speech na ginagamit ang mga Sangires ng Sangir Island. So, santong Sangir Island? Matatagpuan ito malapit sa Sulawesi at Mindanao. Sa Sahara ang tawag sa speech na ito at ginagamit ng mga Sangires sa dagat para hindi marinig ng mga espiritu ng dagat ang mga plano nila. So, minsan ginagamit rin ito sa maritime warfare o pakikidigma sa dagat. Ngayon, ang tanong, paano nila ginagamit yung sa Sahara, no? May iba ba silang parang wika kapag pumapalaot sila? Ano pa rin? Sangiris pa rin or Sangires pa rin yung wika, pero ibang variety lang ng Sangires. Paano nila ginagawa yun? So, halimbawa, imbis na sabihin nila, may isda dyan, ang sasabihin nila, may hayop na lumalangoy sa dagat. Parang gano'n. Sinicircumvent nila para hindi marinig ng dagat, ng spirito ng dagat yung ginagawa nila. So parang importante din na makita natin na gumagamit tayo ng wika for very particular functions, no? At nagbabago yung gamit natin ng wika. 'Di ba? Parang sobrang ganda nung meron kang Filipino pero minsan kapag nakikipag-usap ka sa particular people, halimbawa, pag nakikipag-usap ako sa mga Becky friends ko, kamusta na kayo? Punta na tayo sa Balur, ganyan. Kasi meron kaming shared culture, no? So, ganong klase din yung nakikita natin doon sa kultura ng mga indigenous groups na meron tayo sa Pilipinas. Ngayon, ang pinaka mahirap para sa amin na nag-aaral ng wika, marami sa mga wika natin ay mamamatay na. No? So, punta tayo sa ikalawang batch natin ng indigenous group, no? Yung mga mangaso natin o tinatawag nating Negrito group, halos lahat ng mga wikang ito ay nanganganib na, no? So, ang kinakaharap ng 32 wika ng mga Negrito indigenous group sa Pilipinas ay language endangerment. So, ayon sa ESGIT, kumulang 180 wika sa Pilipinas. 180 na languages. Sobrang diverse ng languages sa Philippines, no? Tapos, halos 1/4 ng mga wikang ito ay Negrito at lahat ng mga wikang ito ay nanganganib ng mamatay. Familiar tayo, no, sa pagbaba ng biodiversity natin, pero tinitignan ba natin yung linguistic diversity ng Pilipinas? Tinitignan ba natin yung yaman na makikita natin sa linguistic diversity natin? Kasi sobrang daming mga wika na pwede nating aralin at tingnan sa Pilipinas, Ngayon, ang tanong, kung 32 na mga wika, 32 mga wikang Negrito ang mamamatay na, paano natin masasabi kung endangered na sila o mamamatay na yung mga wikang ito? Kapag ang wika ay hindi na naipapasa sa mga susunod na henerasyon ng mga mananalita o yung mga anak at yung mga kasunod na, yung mga anak ng anak, no? Masasabi na natin na endangered na yung wikang ito. Ngayon, ang tanong, tayo sa susunod na bakit natin kailangang mangialam? Bakit kailangan kong malaman kung may mamamatay na wika sa Pilipinas? Meron pa namang ibang wika, may English pa, may Filipino pa. So bakit ko kailangan mangialam sa wika ng ibang grupo? Pwede naman Filipino na lang yung gamitin nila, edi makakapag-usap pa kami, hindi ba? So, yung dito sa slide na to, punta tayo sa slide tungkol sa mga ati, no?
Um, ang pagkamatay ng wika ay pagkawala ng kasaysayan, kultura at katutubong kaalamang encoded at available lamang sa wikang iyon. So isang halimbawa, maraming siyentipikong pag-aaral ang nakabase sa katutubong kaalaman pang-medisina ng mga ati ng panay. Sa bagong edisyon ng Ethnologue, ang status ng inati, yun yung wikang ginagamit ng mga ati sa panay, sa IGID scale ay 6B or threatened. Anong ibig sabihin ng threatened? Anong ibig sabihin ng status na yun? No? Ibig sabihin, yung wika nila ay malapit ng mawala yung intergenerational transmission. So, basahin ko lang yung nakalagay sa Ethnologue. No? So, for 6B, intergenerational transmission is in the process of being broken, but the childbearing generation can still use the language, so it is possible that revitalization efforts could restore transmission of the language in the home. Ibig sabihin, meron ng mga generations ng mga inate na hindi na nakakapagsalita ng inate. Pero kung merong efforts hindi lang ng komunidad kundi pati ng gobyerno at ng panay in general, maaring ma-save yung inate at maaring maibalik o ma-revitalize yung wika nila. So doon papasok yung language revitalization at documentation. No, kailangan nating maintindihan na kapag nire-revitalize natin ang wika, ay kapag dinodocument natin ang wika, dapat tinutulungan din natin yung komunidad at binibigyan din natin sila ng agency para i-revitalize yung kanilang mga wika. Bakit? Kasi ang komunidad ng mananalita ang may huling pasya kung i-revitalize ba yung kanilang wika o hindi. Ngayon, ako bilang mananaliksik ng wika, importante para sa akin ang datos, ang mga salita, ang mga pangungusap na ginagamit. Pero yung pinaka natutunan ko sa fieldwork kasama ang mga ati, ang mga tagbanwa at mga butmanon, mas importante pa rin yung mga mananalita. Kasi kung patay na yung mananalita, wala na yung wika. So, mas importante pa rin yung komunidad ng mananalita. No? Marami na ring mga pag-aaral ang nagsabing nagiging matagumpay ang language revitalization efforts kung tanggap ito ng buong puso ng komunidad ng mananalita. So, bilang pagtatapos ko, babalikan ko yung unang tanong ko. Sabi ko, bakit ba tayo nagdidiwang ng buwan ng mga wika? Bakit importante ang buwan ng wika? Sana sa mga susunod nating pagdiriwang ay hindi na natin tatanungin bakit importante ang buwan ng wika. Sana sa mga susunod nating pagdiriwang ay bitbit na natin ang pagpapahalaga sa ating mga wika. At kaakibat nito ay pagtulong natin sa ating mga indigenous groups at pagsulong ng karapatan nila para gamitin at pagyamanin yung kultura at linguistic and cultural rights nila. So, ayun. Maraming salamat. Medyo na hotspot ako dun sa mga tanong ng pagta-translate to English. Pero it's very good kasi, of course, learning process talaga, learning process siya and ayan, kapag may natututunan tayong bago, mas nahahasa pa yung pag-intindi natin sa kahalagahan ng ating mga languages, of course. And especially knowing that, we have 181 languages in our country. And I think I heard you mention na in the last decade, tama ba? Dalawa na ang namatay na language dito sa ating bansa, sa bansa natin. Tama ba? Oo, at
kabilang din sila sa Negrito groups, if I'm not mistaken, Villa Vicosa at saka Agda, nakalimutan ko yung isa. Pero parehas sila na Negrito group. Ayun. So, ayun na nga, yung pag-celebrate natin na buwan ng mga wika ay hindi lamang na dapat matuto tayong or mas marunong tayo sa pagsasalita ng Filipino, pero important din na meron tayong pagpapahalaga dun sa mga mananalita mismo dahil dun natin mas mape-preserve yung language nila and of course their culture as well. All right. So thank you very much, Diane. And before we go to our next speaker, we'll just have a short commercial break. For this one, we will be showing a short clip or a promotional from the organization, for the next organization that we'll be talking to. This is Center for Sustainability Promotion and some other commercials. So thank you so much. We'll be right back. Hi, Team Canva! I'm Karina. And I'm Jessa. We're from the Center for Sustainability PH, a women-led youth environmental nonprofit from Palawan, the #1 best island in the world. That's what Travel and Leisure magazine says. We're working to protect our virgin rainforest by conserving land and establishing national parks in partnership with our indigenous local communities. Did you know that half the world's forests are destroyed? They are half cut. And here in the Philippines, it's even less than that. Once 96% covered in rainforest, now only 3% remains. At CS, we protected 102,000 acres of our virgin forest here in Palawan. That's 16 times the city of Sydney. With Clear Paris Needle Critical Habitat signed into law in 2017. But that is not enough. We need to protect more. So we've partnered with the fabulous Aussie fundraising platform, Half Cut, a movement that brings people from all walks of life on board to make a difference. And on August 31st, we are going, you guessed it, Half Cut, to raise awareness and fundraise to protect more forests and establish more national parks here in Palawan. Will you support Half Cut? Will you support CS? Join Half Cut and CS to conserve more forests, ensure clean drinking water, a stable global climate, and habitat for wildlife to prevent future pandemics. Join us! Go Half Cut, spread the word to your family, friends, and colleagues to do. All right. Okay. Hello again. So, welcome back to Better World Cafe. So, I hope that you guys saw the promotion from Center for Sustainability, the Half Cut project. Hopefully, soon enough, kapag may time na ako, makakapag-tulong na rin ako doon sa kanila, no? Baka magpa-haircut na rin ako, or you'll see later on our speaker that magkaiba yung hati ng kulay ng buhok niya. So, ang ating susunod na speaker ay ang co-founder and co-executive director of Center for Sustainability PH or CS, isang women-led youth conservation NGO that is based sa Puerto Princesa. They successfully spearheaded the declaration of the Philippines' biggest critical habitat. She is focused on community organizing, scientific research, and political lobbying in their mission to protect the Philippines' last remaining forests through legal establishment of protected areas. She was also awarded the Sabine Prize for Amphibian Conservation in New York, USA, and in 2009, CS was recognized as one of the 10 accomplished youth organizations, or TAYO,
in the country. She's also a climate reality leader, a member of IUCN, Otter Specialist Group, and a licensed environmental planner. So let's all welcome ang isa sa mga rock star sa kagubatan ng Puerto Princesa, Jessa Garibay Yayan. Hello po sa Ayan, Mikey, kita ba ako ngayon sa ating screen? Yes, I think nakikita ka na, Jessa. Ayan. Mm-mm. Ayan. Hello po sa ating mga tagapanood ngayong hapon. So muli pagbati po mula sa Palawan, sa napakahangin na Palawan. And again nga po, kagaya ng sabi ni Mikey, iba ang circumstances natin ngayon dahil dati po ay napaunta na kami ng The Mind Museum na makapagkwento ng aming trabaho dito sa Palawan sa kanilang museum sa BGC. So maganda rin po ng pagkakataon kasi kahit hindi na kami lumipad ng Maynila ay may pagkakataon pa rin po kami para makwento yung ating trabaho dito sa Palawan. Kaya sobrang pasasalamat po mula sa aming organisasyon. Game na ba? Ayan. Ayan. Okay, thank you, Jessa. So, Jessa, I think nasa bundok ngayon si Jessa, no? But she is be talking about the co-occurrence naman of biodiversity and the language, yung native naman doon sa kanila, doon sa mga bata. Tama ba, Jessa? Correct. Tama ba, Jessa? Correct. Yes. Tama. Correct. Yes. Tama. Let me just set up po yung aking screen. And then, game na po ba, Mikey? Game na po ba, Mikey? Yes. Sige po. Ayan. Kita po ba yung ating screen? Sige. And again, thank you so much, everyone, for joining us here this afternoon. We hope that you guys can support Half-Cut project of Center for Sustainability, and of course, for us to be able to continue and support the museum as well, especially during this pandemic. We'd like to ask for support from you guys. So your donation will go a long way in creating innovative ways to deliver science in the service of our lives. And I hope that you guys were able to see as well a trailer, a very, very special trailer that we showed at the start of this live. This is called Mind School Online. It's one of the projects, the new projects that we birthed to during this pandemic, and it's going to be a new resource for our teachers and for our students, our homeschoolers, especially now that a lot of our classes will be held digitally or through online. So I hope that you guys can check it out soon. We'll be showing it again later. So I think slides are up. So Jessa, you can go ahead. Ayan. Maraming salamat po at kanina yung yaman ng ating wika pagdating sa Pilipinas. Meron akong bagong butil ng kaalaman ngayong hapon, no? Meron tayong 180 na wika ng
wikang Pilipino dito sa ating bansa at talagang nakaka-proud bilang isang Pilipino yung meron tayo dito sa Pilipinas. Na-relate ko yung buong presentation niya kung gaano rin kayaman yung Pilipinas pagdating sa mga uri ng mga hayop at halaman. Sinasabi nga nila na ang Pilipinas ay isa sa 17 mega diverse na bansa sa buong mundo. Ibig sabihin nito, napakahitik at napakayaman natin sa iba't ibang uri ng mga halaman kumpara sa ibang mga bansa sa ibang panig ng ating mundo. In fact, no, halimbawa na lang, ito ay isang personal na paborito, yung ating mga palaka, yung ating mga ahas, at iba pang mga hayop na medyo madulas at malamig ang kanilang mga pangangatawan, no? Sa palaka pa lang ay meron na tayong 90 uri ng palaka kung saan 85% po dito ay tanging dito lamang sa Pilipinas makikita o yung tinatawag nating endemic. Sa Pilipinas din makikita ang pinakamataas na konsentrasyon ng mga hayop na may gulugod o yung tinatawag natin sa wikang Ingles na vertebrates. Kumbaga, nung nagtimpla ng juice ng sobrang daming mga uri ng hayop na may gulugod. Dito lahat nabuhos talaga yung ating yaman ng mga hayop na makikita dito sa ating bansa. Liban pa dyan, pagdating sa mga ibon, itong nasa larawan ay ang ating Philippine kakatuno, ang ating katala sa wikang Tagalog. At itong katala naman ay isang simbolo din kung gaano kayaman yung mga ibon dito sa ating bansa, kung saan isa rin tayo sa mga bansa na may pinakamataas na endemismo. Ang ibig sabihin po ng endemismo sa ating mga tagapanood ay tanging ang mga hayop o halaman na ito ay tanging sa lugar lamang na ito makikita. Halimbawa po, yung katala, sa buong Pilipinas lamang po siya makikita at hindi po sa ibang panig pa ng mundo. Bagamat sobrang yaman po ng Pilipinas, gaya po ng ating mga wika at dialekto, ito po ay nanganganib rin. Kita po sa larawan na ito ang isang halimbawa ng paglapastangan sa ating kapaligiran. Ito po ay sa project site namin dito sa probinsya ng Palawan, kung saan po ay nagkaroon ng malaking pagtabas, malaking pagputol ng mga puno sa tuktok po mismo ng isang waterfall. At syempre, alam po natin na ang epekto nito ay medyo malala para sa ating kapaligiran. Kaya nga naman po, kailangan natin talagang isapuso na bagamat mayaman po sa uri ng hayop at halaman ang ating bansa, ito rin po ay tinatawag na top global concern pagdating naman po sa threats, pagdating po sa mga panganib, dala ng pagkasira ng ating kagubatan, pangangamkam po ng mga lupain at panguhuli po ng iba't ibang mga hayop. At ito po ang naging inspirasyon at pagtulak upang buuhin namin ang aming organisasyon na tinatawag na Center for Sustainability. Bilang pong mga taga-Palawan, nakita po namin na kapag kami ay nag-organisa bilang mga kabataan, ay mas magiging malaki yung impact o epekto na dala namin sa pangangalaga ng aming tirahan. Ang Center for Sustainability po ay isang environmental NGO. At ang aming pong mission sa buhay, ang aming mission ay mapangalagaan po ang ating mga kagubatan sa pamamagitan po ng pagdeklara nito bilang isang protektadong lugar o yung protected area po nating tinatawag. At ang trabaho po natin ay nagmumula sa komunidad, para sa komunidad at tungo sa mga komunidad. Malaki po ang kahalagahan ng wika at dialekto pagdating po sa trabahong ginagawa namin dahil imposible po na maging para sa komunidad, mula sa komunidad at tungo sa mga komunidad ng aming mga proyekto kung hindi po tayo gagamit ng akmang wika at dialekto sa pagpapalawig po ng ating mga proyekto. At speaking po ng lokal na dialekto, nababanggit po kasi kanina yung Cleopatra's Needle Critical Habitat. Pero po sa ating lokal na komunidad, ang tawag po natin dito ay Puyos ni Bayi. Sa laki po na 1,593 meters above sea level, ito po yung pinakamataas na kabundukan dito po sa Puerto Princesa. Kanina po nabanggit no, na isa po sa mga achievements, isa po sa nakamit ng aming organisasyon ay madeklara ito bilang isang pinakamalitat sa buong bansa na may laking 41,350 hectares. Medyo mahirap pong isipin kung gaano siya kalaki, pero ito po ay tinatayang 2/3 ng laki ng buong National Capital Region. Ganun po siya kalaki. Sinasaklaw po nito ang 7 barangay na may nasasakupan pong 3 indigenous na komunidad. Konting review lang po ako sa mapa. Kami po ay matatagpuan sa Palawan, sa syudad po ng Puerto Princesa.
Ito po ang mga dahilan kung bakit po napakahalagang maprotektahan po ang Cleopatra's Needle Critical Habitat. Kanina po nabanggit ko kung bakit sobrang yaman po ng ating bansa pagdating sa mga hayop at halaman. At ang Puyos ni Bayi po, yung Cleopatra's Needle Critical Habitat, ay tirahan po ng napakaraming mga uri ng hayop at halaman na endemic o yung tanging dito lang po sa aming lugar makikita. Kagaya na lang din po ng tinatawag natin ng Philippine pangolin o sa amin po ay tinatawag po na balintong. Ito po ngayon ang pinaka-nanganganib na uri ng hayop na merong gulugod dahil po sa poaching na tinatawag natin. Yun pong illegal na pangunguha ng mga hayop sa atin pong mga kagubatan. Ito rin po ay tahanan at pinagkukuhaan ng mga katutubong batak. May tinataya na lamang po na 200 pamilya ng mga katutubong batak ang naiwan po dito po sa ating kagubatang ito. At syempre po, may malaking potensyal ito para sa mountaineering at birdwatching. At alam ko pong kapag natapos po itong pandemya na ito, ay talagang ready na po yung ating mga tao no, na mag-explore at makita muli ang ganda ng ating mga kagubatan. Konting silip lang po, mabilis lang po na silip sa aming mga trabaho. Malaki pong parte ng aming trabaho, yung tinatawag po nating community organizing, kung saan po ating inuorganisa ang mga komunidad, hinihingi po natin yung mga payo ng komunidad, mga mithiin ng komunidad, pagdating po sa pangangalaga ng mga kagubatan kung saan po sila nakatira. Isa po sa pag-share ko lang po, isa po sa mga malalaking learning experiences sa akin ay mula po talaga sa, tayo po'y pinalaki na mag-aral ng wikang Ingles, natutunan nating bumalik sa pagsasalita muli ng magiging matatas, no, magiging fluent muli sa pagsasalita ng wikang Tagalog, at matuto rin po ng kaunti mga ilang pananalita ng katutubong batak upang mas magkaroon po tayo ng palagayan ng loob at mas makita po ng komunidad na tayo ay nais pa silang mas intindihin sa kanilang pamumuhay at sa mga kanilang mga nakaugalian. Ito po ay ilang mga snapshots ng mga komunidad at mga areas kung saan po kami nagtatrabaho. Nais din po natin na may focus po tayo sa mga kababaihan at mga kabataan. Ayan po, ito po ay mga community leaders din po natin. At gusto ko lang din pong i-share na ang karamihan po ng trabaho na ito ay hindi po nangyayari ng 8 to 5. Ito rin po paminsan ay nangyayari sa gabi kung saan nagkakape ang mga tao, nagre-relax po tayo at mas nagkakaintindihan po tayo. Malaki po ang bahagi ng wika sa aming trabaho dahil malaking bahagi din po ng aming trabaho ang pakikipagkwentuhan, pag-inom ng kape kasama ang mga komunidad. Ito po yung ating isang sa mga proyekto, yung ating Almasiga. Isang patunay po kung paano po tayo nakinig sa mga pangangailangan ng mga komunidad. Ang Agathis philippinensis po ay vulnerable na at marami po itong gamit. Pero dahil merong kompetisyon mula sa mga tao, mula sa labas at sa mga lokal na mga komunidad, ay nauubos na at dahan-dahan na po silang nauubos sa ating mga kagubatan. Ito po ay ilan din po sa mga larawan kung saan po inakyat po nila no, ng ating mga team at ng mga membro ng komunidad. Tumawid po sila sa maraming ilog, natuto po paano umakyat ng puno, kinuha po yung bunga at tayo po ay nakapag-reforest po to date ng Ayan. Tayo rin po ang kauna-unahang nakapag-propagate, nakagawa po ng ganitong teknolohiya sa buong bansa. Oops. Ito rin po ang isa sa mga mahalagang napag-isipan ko po sa buong linggo mula ng naimbita po tayo ng The Mind Museum. Ito po yung tinatawag nating scientific research. Mula po ng 2014 ay nag-imbita na tayo ng iba't ibang mga siyentipiko pagdating sa pagpapatunay kung gaano kayaman ang ating mga kagubatan. At isa po sa mga napansin natin, karamihan po na alam ng mga siyentipiko at bilang din po ako isang community organizer at sa pong nagtatrabaho sa komunidad, ay mas familiar po tayo sa wikang Ingles pagdating po sa pagpapangalan sa ating mga hayop. Nakita rin po natin na mas madaling maalala ng mga komunidad pagdating po sa tinatawag natin, bagong tinatahak po natin ngayon pagdating sa conservation na tinatawag nating citizen science, na mas madali po nilang naaalala yung mga
mga scientific name nating mga tinatawag at mga common names kapag ito po ay may asosasyon sa isang lugar o mula po sa mga komunidad. Kaya nga rin po sana balang araw kapag nagpapangalan po tayo ng mga bagong species na tinatawag natin ay maging akma rin po na ito ay pangalan sa mga lokal na komunidad o lokal na membro ng komunidad. Ilan lang po ito sa mga pasilip na mga aktibidad na ginagawa po natin sa ating area. Hello? Hello po? Ay. We're still on. Ayan. Ito po ay ilan lamang po sa pasilip kung ano po yung ginagawa natin kasama po yung mga membro ng komunidad dito po sa ating area. So, mahalaga po ang role ng sensya sa pagpapatunay po ng kahalagahan ng ating kagubatan. Pero naniniwala din po tayo sa CS na mahalaga din po yung role ng wika na mas madali po itong maintindihan ng mga komunidad upang mas madali din po nila itong mapangalagaan. Sa ating pong proyekto, meron po tayong 2 rare na amphibia ang muli pong nare-discover sa pamamagitan po ng efforts natin na madeklara yung puyos ni Bayi bilang isang critical habitat. Ito pong tinatawag nating Malatgan River Sicilian at yung Palawan Toadlet na nawala po sa siyensya ng tinatayang 4 na dekada. Ito po yung ating mga close-up looks ng ating Malatgan River Sicilian at ng ating pong Palawan Toadlet. Mamaya po sa ating diskusyon, gusto ko rin pong magkaroon po tayo ng pag-uusap kasi napakadali pong tandaan dahil Palawan, nasa Palawan po siya makikita, kaya kahit mga lokal na komunidad ay madaling naaalala ang kanilang pangalan. Malaking bahagi din po ng aming trabaho yung political lobbying na tinatawag kung saan dinadala po namin yung mga impormasyon na ito sa ating pong mga government leaders at naidadala po ito sa forma po ng papel. Kung saan po ang Cleopatra Seal Critical Habitat muli ay na-declare bilang isang critical habitat or critical na lugar para sa mga hayop at halaman po na makikita dito lamang sa atin. Ayan. So marami pa po ang trabaho sa sustainability dahil layunin po natin na yung mga key biodiversity areas na tinatawag natin o yung mga lugar na kinikilala po na hitik sa yaman ng ating kagubatan at karagatan ay maideklara po bilang protected area or protected landscape. Kagaya po ng sinabi ni Ms. Dayan kanina, no, talagang kailangan makita po natin na yung mga ganitong yaman ay ating maprotektahan. At sana po ay matulungan nyo kami by being connected with us. Sana po ay follow nyo kami sa mga different channels po natin. Ito pong Center for Sustainability PH. Sa Instagram po natin, Center for Sustainability PH. At kanina po dun sa ating video clip, kanina nga po na is halfcut.org/protect Palawan. At sana po ay makapag-donate po kayo. $3 goes a long way. Isang milk tea po goes a long way in conserving po yung kagubatan ng Puerto Princesa. At kaya po muli po, maraming salamat at excited po ako sa ating talakayan ngayong hapon. Talaga? Maraming salamat, Jessa. Ayun, naka-mute pala ako. So, thank you so much, Jessa, for showing us what it is, kung ano ang meron doon sa sa Puerto Princesa at kung ano yung ginagawa ng CS talaga para ma-preserve and conserve yung ating mga flora and fauna doon sa area ninyo. Isipin nyo, sobrang laki laki na na lupa na area yon. So kailangan mapagpatuloy natin yung laban so that we can continue the fight and keep the area protected talaga. All right. So thank you so much to our speakers. Before we go to our next part of the program or yung usap lang or yung talakayan natin, magkakaroon tayo ng slight na commercial break ulit. This is about Mind School Online. So again, Mind School Online is one of the projects that
Bafi Birth 2 during the pandemic. This is um, uh, this is a uh, this is a series of episodes that we will have available online, that you guys, teachers, students, and parents can use as resource for your K to 12 learning. Okay, so hopefully makita ninyo na that this will be very useful talaga, especially now that our um, learning and classes will be digital and online. So hopefully you guys can watch and see and hear. Here it is now. Kumusta, schoolmates? Do you miss school? Do you wonder what happens now to your favorite subjects? Namimiss nyo na bang mag-experiment tuwing science class? O ang gumuhit at lumikha tuwing art class? Well, we are bringing school to you. Tara, let's explore the wonders of nature. Do you want to hear the story of our universe? Have you ever asked, what makes living things alive? Or how about, where does the color blue come from? Hold tight, because you're gonna learn these and more here at Mind School Online. Yan mo na. Ito na, ito na. Okay na. Alright. Okay, so before the pandemic, we relied mainly on ticket sales and the patronage of our educational offerings to carry our mission and maintain museum operations. The Mind Museum continues to champion science learning everywhere, including at home and other safe spaces through its new educational programs. Help us cultivate this in our culture. So your donation will go a long way in creating innovative ways to deliver science in the service of our lives. If you believe in what we do, your donation below will go a long way in helping us sustain the only museum in the country dedicated and committed to promoting science. So, so maraming salamat sa lahat na maraming salamat sa pagpunta dito. Well, not really pagpunta because you guys are just in your own homes. Pero for being present today. So, Jessa and Diane, maraming salamat. And of course, to our viewers as well, maraming salamat sa pagbigay ng oras or paglaan nyo ng oras para makapanood sa ating usapan at talakayan ngayon sa ating very first Better World Cafe. So, ngayon naman ay magkakaroon tayo ng kaunting question and answer mula sa ating speakers. And hopefully you guys can also send in your questions below. So please, wag po tayong mahiya magtanong. Nandito po ang ating mga eksperto sa larangan ng language and of course conservation of the environment. So hopefully that you guys can send in your questions so that they can address your answer, your questions, so they can give us the answers. Yes. All right. Okay. So welcome back again, Jessa and Diane. Hello sa inyong dalawa. Hello po. Ayan. So, very at nakapag-laan po kayo ng oras para, of course, to educate and give us some insights tungkol po sa inyong
sa inyong mga expertise and sa inyong mga pinanggagawa, especially in your line of work. So, for today, dahil nga ang Better World Cafe ay hinugot mula sa Cafe Scientific, and of course, Cafe Scientific is mostly about us just talking, having conversation. Ika nga ni Jessa ay pagkakape lang at usap-usap lang, kwentuhan lang. So, ayan. Alright, so before we get to the questions from our audience, ako naman may tanong ako. Well, firstly, tatanungin ko si Jessa kasi kanina yung sinabi mo, Cleopatra's Needle, in your native tongue dyan, ay puyos ni bayi. So, I guess, hindi siya literal, no, na Cleopatra's Needle yung translation ng puyos ni bayi. Kasi ang alam ko, sa language namin, sa Hiligaynon, yung bayi or bayi is for girl. Ano yung puyos ni bayi? Paano siya naging needle? Paano siyang, ano yung relationship? Actually, napakagaling nga kasi isa siya sa mga halimbawa nung minention ni Diane earlier. So, for example, Cleopatra's Needle, envision mo siya, pero yung puyos ni bayi, tama ka. So, bayi is, binatak siya yung puyos ni bayi, binatak siya. Actually, kinukonsider nila na napakahalaga itong kabuntukan na to dahil yung puyos, yung tali, no, hair tied in a bun ni bayi, no, kagaya ng sinabi mo, woman, ng kanilang lola. So, ng kanilang lolang-lola, yung kanilang mga ancestor. So, very different mula sa Cleopatra's Needle na tawag ngayon na nakikita natin sa mga mapa. Alright, thank you, Jessa. So, ayun na nga, like, kanina din na-discuss ni Dayan na hindi always literal yung translation ng mga salita, pero nag-iiba na yung pagkaintindi ng salita kapag na-translate na siya dun sa native na tongue. Or di kaya nag-iiba yung salita talaga na ginagamit kapag English. Kasi walang direct na equivalent, di ba? Lalo na sa atin na meron tayong 180 languages. And so, may add lang na din parang napakahalaga din na malaman natin yung lokal na tawag dito sa ating mga kabundukan. Kasi I remember nung nag-start kami ng 2014 na mga komunidad, sinasabi namin paulit-ulit Cleopatra's Needle, pero hindi siya alam ng mga katutubong nakatira dun sa kagubatan na yon. So, dito nga nagkukross yung landas namin ni Dayan sa mga pinaliwanag niya kanina na mahalaga talaga na ma-preserve natin yung wika, yung lokal na pananawag dito. Kaya isa rin sa mga misyon ng CS, sa mga parating pa naming proyekto, ay tawagin ito kung ano talaga yung tawag ng mga komunidad, mga katutubong nakatira dun sa ating lugar. Ayun lang. Ayan, maraming salamat. Ayun na nga. So, ayan. We have another question here. This one is for Dayan naman. Okay? So, may nagtatanong po, makakabuti o makabubuti ba na may iisang official language lang ang Pilipinas? Okay. So, yung idea kasi ng official language ay yun yung ginagamit sa mga domains na controlling yung parang literature term, no? Pag sinabi natin controlling yung domain, mataas yung otoridad. So, halimbawa, gobyerno, edukasyon, etc. Importante na yung wika doon ay standardisado or standardized. Okay. Importante, of course, yung pagkakaroon ng isang official na language kasi gusto mo na kapag magpaparating ka ng isang mensahe mula halimbawa sa gobyerno papunta sa normal Filipino people, ganyan. Meron kang standardisadong wikang gagamitin. Pero, hindi natin pwedeng pagyamanin lamang yung ating official language, ano? Kasi ang dami nating mga wika. Meron tayong, again, paulit-ulit na tayo, no? Meron tayong 180 na wika. So,
importante na habang dinedevelop natin at ginagamit yung ating official language, bigyan din natin ng pansin yung ating local languages, at yung indigenous languages natin, lalo na. So, ayun. All right. Okay. Thank you so much, Diane. Okay, so we have another question from Facebook. Ayans natin. Very, very much interested sila sa ating pinag-uusapan ngayon. So ang tanong ay, how will conservation change given the presence and pervasive nature of COVID-19, especially since we know that not only people but wildlife can acquire it? Pwede bang I think this is for for Jessa, ayan. So, how will conservation change given the presence and pervasive nature of COVID-19, especially since we know that not only people but wildlife can also acquire it. So, paano daw mababago yung approach natin sa pag-conserve ng nature o babaguhin natin yung approach natin o paningin? Kasi meron pa ring pandemic at hindi tayo sigurado kung kailan ito matatapos, kailan siya mawawala. And of course, dahil nga marami na ring mga studies and research that show that it's not only humans yung naapektuhan ng coronavirus o ng COVID, pero pwede din maapektuhan ng ating mga hayop. And especially dahil nga sinasabi nila na ang virus na ito ay zoonotic o galing sa hayop. Ayan. Salamat po sa nagtanong, nagbigay ng katanungan na yan. Sobrang ganda po kasi sobrang akmang-akma talaga siya. Siguro may main 2 points ako sa katanungan na yan. Una, sa mundo ng siyensya at sa mundo ng conservation, kadalasan may trend na tinatawag tayo, yung colonial research na tinatawag, kung saan yung mga mas mayamang bansa, pumupunta sila sa bansang kagaya ng Pilipinas at nagkakandak sila ng mga research at kinukuha nila yung data. I think ngayon, napakahalaga na makita at nakita natin ngayong panahon ng pandemic na itong mga researchers na ito, halimbawa, ay hindi na, may mga limitasyon na, hindi na sila makakapunta dito sa ating bansa to conduct research. I mean, even for us, mga Pilipino, kapag hindi tayo based sa probinsya natin, napakahirap ng tumawid ng probinsya. So, as far as moving forward sa mundo ng conservation, napakahalagang ma-highlight yung mga lokal na mga actors, yung mga lokal na stakeholders pagdating sa pangangalaga ng ating kapaligiran. So, dapat na mas suportahan at mas paniwalaan natin yung mga lokal na organizations na yan dahil sila talaga yung dare to stay. Pangalawa naman, siguro just a side note is, feeling kasi ng iba, medical na issue ang COVID, ang pandemya. In fact, napakalaking environmental issue ang pandemyang ito. So, siguro lang yung point ko pagdating sa pagbabago ng conservation, dapat ay mas maging stronger yung efforts natin. Kung pagod na po tayo sa pandemya, kailangan nating baguhin yung way natin ng paggamit ng ating kapaligiran. Kung hindi po, ay mas marami pang pandemya ang darating sa atin. Nakangiti kong sinabi para hindi medyo mabigat. Thank you very much, Jessa. That's right, Kasi kailangan talaga na naiintindihan ng tao na it's not just the health sector, hindi lang siya medical aspect of yung naapektuhan. Kasi socially, culturally, lahat, economically even. Kasi kung mapapansin natin, syempre, yung maraming mga bansa ang naapektuhan, lalo na yung bansa natin dahil hindi nga tayo ganun kayaman when it comes to resources to tackle this pandemic. So hopefully, we will be able to get more insight and learn more para naman mas prepared and mas kakayanin na natin on facing the next challenges. Hopefully wala nang pandemic na mangyari, kasi dapat mas maging marunong at matuto na tayo sa mga pangyayari ngayon. Alright, thank you so much, Jessa. Alright, now our next question is,
um, for yes, for both of you guys, pero let's ask Diane muna. How can we keep local languages, and endangered endemic species alive when these are not formed in school? So paano daw natin uh, ma ma-protect yung ating mga local languages, native languages, and endangered and endemic species kung hindi naman siya natuturo talaga sa school or sa lessons natin. So, yung sa akin, importante na suportahan, kagaya ng sinabi ni Jessa kanina, no? Importante na suportahan yung local community o yung lokal na komunidad. Kasi sila yung magpe-preserve ng sarili nilang culture, no? Again, balikan natin yung conclusion kanina na bigyan natin ng agency yung local communities na gawin yung nakikita nilang tama para sa community nila, una. Ikalawa, meron tayong tinatawag na MTBMLE ngayon, no? Mother tongue-based multilingual education. Ibig sabihin, nakabase sa mother tongue or sa susong wika yung pag-aaral at edukasyon ng mga bata. Ngayon, merong mga movements na sinasabi na i-repeal daw itong law na ito kasi hindi daw gumagana, etc. etc. Pero bigyan natin ng pagkakataon na mag-improve yung ating implementation ng MTBMLE bago natin alisin. Kasi maraming wika ang namamatay. No? At kung mawala yung MTBMLE, paano na yung mga mother tongues natin, no? Although hindi lahat ng mother tongue or hindi lahat ng indigenous languages ay included sa MTBMLE. Pero merong mga communities na meron silang sarili nilang efforts, no, para gamitin yung mother tongue nila sa kanilang communities, no. At yun yung patuloy na hinihiling natin sa DepEd, CHED at sa iba pang sektor, no, na bigyan natin balik ako na balik, no. Bigyan natin ng agency yung mga communities natin kasi sila yung may pagpapahalaga sa wika at kultura nila dahil kanila yun, identity nila yun. So, yun. Ayan. Thank you so much, Dayan. Jessa? Nakamute ka po. Siguro hindi rin nalalayo yung sagot ko kay Dayan. Pero siguro uumpisahan ko siya sa thought na hindi mo pwedeng pangalagaan yung hindi mo kilala, 'di ba? It's hard to protect what you don't know, what you're not aware of. Kaya gustong-gusto ko yung answer na suportahan itong medyo mahaba yung acronym, pero yung Mother Tongue Program. Nakita ko kasi ito sa mga komunidad din kung saan kami nagtatrabaho na may malaking effort yung mga educators, yung mga guro na gamitin, isalin sa mga lokal na dialekto yung mga lectures. So, sobrang ang ganda kasi tuloy-tuloy na naipapasa yung kaalaman even sa mga hayop at halaman. Recently, nakita ko sa social media, no, yung aking kaibigan ay bumili siya ng libro na abakada gamit yung mga hayop dito sa ating bansa. Halimbawa kasi, no, tayo, okay, honest to goodness, no, pag nag-isip ka ng E, anong may isip mo? Elepante or R, rhinoceros. Maganda bilang mga tita, mga tito, mga magulang na pwede siguro tayong magpakilala sa mga pamangkin natin, sa mga anak natin, ng mga hayop na dito makikita sa ating bansa at tawag dito, present sa ating lokal na dialekto. A little goes a long way. Malayo talaga ang mararating kapag ginawa natin to. Thank you so much. Ayan. So, that's very, very good actually. And I'm very curious with that. Hahanapin ko yung librong yan, Jessa. Thank you so much. All right. So, we're down to our last two questions. So, I think this is for Dayan again. From Marissa Sarial. Paano nagkakaiba ang language at dialect? Ito yung mga tanong ng ng mga Wika 1 students at saka ng mga language and culture students na. Okay. So bago ko pumunta, sabihin natin na bago ko i-explain yung pagkakaiba ng dalawa. Yung idea kasi ng language at dialect ay very English-centric.
Okay. Wala tayong konsepto ng dialekto sa Pilipinas. Ang meron tayo ay wika lamang. Ang ginagawa natin yung dialect, sinasali natin ginagawa nating dialekto. Para sa atin kasi lahat ng wika ay hindi naman exactly pantay-pantay ano. Pero yung category natin, kapag sinasalita mo, wika na 'yon. Okay? Ngayon, sa English, may difference yung language at saka dialect kasi yung bigger subgroup. Okay? Now, yung languages na ito, meron kang smaller subgroups. Okay? Yung pinaka-alam natin na example nito ay, of course, English. So, English is a language, but it has a lot of dialects. So, meron tayong Scottish English, meron tayong British English, meron tayong American English. So, different, pag nagkakaroon ka ng varieties of English sa iba-ibang lugar, okay, nagkakaroon ka ng iisang wika, mutually intelligible pa rin siya. So, kapag ang Scottish English at ang British English ay nag-usap, maintindihan pa rin nila ang isa't isa. Medyo mahirap lang intindihin, no? Parang, ano sinasabi ng Scottish, ano sinasabi ng British, ano sinasabi ng... Pero, alam natin, pero mas naiintindihan natin American, parang ganyan. Pero masasabi mo na wika to wika ang pag-uusap kapag hindi mo na naiintindihan. So halimbawa, ang English kapag nakipag-usap sa French, tapos hindi niya na naiintindihan, syempre dahil ang wika ay ang French ay separate language sa English. Okay? Bakit? Kasi magkaiba yung sistema ng French at saka ng English. Kaya hindi mo talaga maiintindihan. Okay? Ngayon, sa konteksto ng Pilipinas, mahirap gamitin yung language dialect continuum kasi merong mga wika sa atin na magkakamag-anak. Ibig sabihin, magkaiba yung sistema nila, pero yung mga speakers, naiintindihan nila yung isa't isa. So, si Mikey ay Hiligay noon, tama? Yes. Marunong ka nakakarinig ka ng karaya? Yes, medyo marunong ako. Sila, tama? Yes, naiintindihan mo oo. sila, tama? Yes, oo. Yung mga Akyanon, naririnig mo rin? Yes, nakarinig na rin ako. Kilala din ako. Slightly yes. Oo. Pero hindi ko na siya nasasalita. Pero kapag narinig ko, parang, kunwari, I can get context from it. True. Okay. Yun yung tinatawag natin na language dialect. Yung idea ng mutual intelligibility, hindi siya hard fast na, hindi kita naiintindihan, naiintindihan kita. Minsan, meron akong naiintindihan na konti. Di ba? Or mas marami akong naiintindihan halimbawa sa karaya kesa sa Aklanon, parang ganon. So, yun ay dahil yung mga wika natin ay magkakasama sa isang grupo, no? Sa isang family group, no? Kaya yung mutual intelligibility sa atin, minsan halimbawa ko or yung isa kong friend, hindi siya marunong magbisaya at all. Pero papupunta siya sa Cebu, meron siyang medyo naiintindihan ng kaunti, 'di ba? So pag sinabi mong kaon, maintindihan mo, medyo malapit sa kain. So, it has something to do with eating, ganyan. Nagkakaroon tayo ng kaunting intelligibility doon kasi hindi sobrang different yung yung system ng mga wika. Pero hindi natin fully naiintindihan, Pero ang ginagawa ng ethnologue, ang ginagawa nila, mas binibigyan din yung hindi masyadong maintindihan. Kaya 180 yung mga wika natin. Kasi halimbawa, yung mga taga Batanes, hindi na talaga nila totally maintindihan yung taga Sulu, ganyan. Pero kung titignan natin yung category sa conception ng mga wika sa Pilipinas base sa mga wika natin, di natin siya tatawagin na language at saka dialect. Tatawagin lang natin sila na wika. Kasi hindi natin sasabihin, ito dialekto, ito hindi dialekto. Wala, wika lang ang tawag natin sa kanila. So yun,
Clear ba? Ayan, thank you very much, Dayan. I hope nasagot na ni Dayan yung tanong ni Miss Marissa. I think I also get the concept nga because again, introduced masyado sa atin ng mga Ingles yung konsepto ng language versus dialect talaga. Wherein, especially sa bansa natin na we are archipelagic, no? Pupunta ka lang sa kabilang isla, pwedeng iba na yung salita nila. So, or yung wika nila. Kaya, yung sinabi ni Miss Dayan kanina na ang kung ano man yung sinasalita o sinasabi natin, yun na talaga yung wika. All right. So we're down to our last question. So this is for both Jessa and Dayan. So for in your respective fields, how are the conservation efforts faring in the Philippines? So for Jessa, that's the conservation for biodiversity, especially in your area. And for Dayan naman, for the conservation of especially the dying languages. And is there or what efforts need most help, and how can individuals, especially our audience who are watching right now, get to know more and help from home? Sige, let's start with Ayan. Sige. Parang pa si Jess. Sige, let's start with Dayan. Pala ako. Okay Nakamute ba ako? Ayan. Okay na. Ayan. Ako. Naku, Sige, sayang. go. Dapat pala ako yung nag-pretend na hindi ko pa narinig. Just kidding. So, as far as, the conservation efforts, sobrang daming movements, no? Sobrang daming gustong i-save, quote-unquote, i-save yung mga kagubatan natin. Siguro yung gusto ko lang maiwan na impression sa mga tagapakinig natin ngayong hapon, there's roughly around 3% na lang ng kagubatan ng Pilipinas. I'm talking about the pristine na gubat ng Pilipinas ang naiiwan sa ating bansa. That is not enough. So, hindi siya sapat para masustain na meron tayong sariwang hangin kagaya ng meron ngayon. Mapalad tayo dito sa Palawan kasi yung 3% na yan karamihan ay dito makikita. Pero siguro yung punto ko why I'm reminding the audience this is that kailangan pa ng mas matindi pang effort na pangalagaan yung ating mga kagubatan. And how can you do that? How can you support that? In your own little ways, kanina I mentioned, there's only 3% left. In your own little ways, you have to research ano ba yung nagkakos ng mga pagkasira nito? And ano yung connection mo sa mga cause na yan? Say for example, we're losing a lot of our forests because of deforestation, because of monocropping. So what am I consuming na nagli-lead na kailangan pumutol ng maraming puno at masira yung ating mga kagubatan? So that's just one example. Babalikan ko yung sinabi ko earlier na it's hard to protect what you don't know. So get to know the forests of the Philippines. Get to know the landscapes of the Philippines. Sobrang ganda ng Pilipinas. It's really, I can't put it into words. Sobrang get to know yung backyard forest ninyo. For sure, even Manila has pockets of greeneries that are there for you to explore. Especially ngayong COVID, limited tayo sa localities natin. Alamin natin kung ano yung mga lokal na mga makikita, ano yung mga lokal na green spaces na meron tayo dito sa mga areas natin. And finally, if you're interested in helping out in conservation NGOs like us, wag kayong ma-intimidate na, hindi ako graduate ng environmental degree, hindi ako graduate ng biology and things like that. Sobrang daming help. We need to get the message out there. We need people helping us with layouts, writers, social media people, all the way to accounting, bookkeeping. So, huwag kayong ma-intimidate na i-contact yung mga organizations near you or us again with our Facebook page at our email addresses. Kailangan namin kayo at kailangan kayo ng forest ng Pilipinas more than ever. Thank you, Jessa. All right. Dayan? Ayan.
Yung sa akin naman, conservation efforts sa languages, syempre maraming efforts ang Department of Linguistics sa UP Diliman. Meron ding efforts ang Natural Programming Language Society and Natural Language Processing NLP Society para i-document ang ating mga wika. Pero kagaya nung sinabi ni Jessa, kulang din, marami pang kailangan gawin dahil 180 ang mga wika. So far, gaano pa lang karami doon ang may description, no? At gaano karami, bukod sa description, gaano karami yung ginagamit talaga sa komunidad. Ang alam ko, siguro mga 1/4 lang yung may talagang revitalization efforts sa Pilipinas. Tapos mahirap pang so yung iba sa mga kasama ko ay hindi din nakakapunta sa lugar na dapat nilang pag-fieldworkan. Ako din, dapat mag-fieldwork ako, hindi ako nakapunta. So, marami pang kailangan gawin. Kaya marami din kailangan din namin ng tulong. So, sabi nung kaibigan ko, nag-post kasi siya ng isang PubMat about endangered languages sa Philippines. Dahil paano ko makakatulong, parang ganun. Noong una, hindi ko alam kung paano sasagutin kasi ang unang sagot ko, laging linguistic the point of view. Mag-describe tayo ng mga wika, document tayo ng mga wika, no? Pero kung wala kayong background sa linguistics, hindi naman kailangan na aralin yung linguistics in general. Pero ang pinaka-importante, una, bigyan natin ng pagpapahalaga yung mga wika natin, no? Na huwag nating i-discriminate yung paggamit ng wika ng ibang mga tao. Minsan, pag nagkamali ng bigkas, sasabihin natin, ay, Bisaya ka ba? O kaya kapag medyo matigas ang ay, ano ka ba, ganito ka ba, or Patanggenyo ka ba, or something like that. Sana hindi natin i-discriminate yung mga wika na meron tayo sa Pilipinas. Kasi sobrang diverse, culturally diverse, di ba? Tapos pag discriminate mo yun, o di negative na yung language attitude ng mananalita. So parang para sa kanya, ano ba, magsasalita pa ba ako ng ganito o hindi na? Yun yung isang pinaka-importante na kapag nagdidiwang tayo ng buwan ng wika, buwan ng mga wika, pahalagahan natin yung mga wika natin. Una. Ikalawa, importanteng parte din na tumulong tayo sa mga efforts. So, sila Jessa, nagla-lobby din sila para sa sustainable development. So, meron ding mga nagla-lobby ng MTBMLE. Tulungan natin yung mga nagla-lobby ng MTBMLE. Pahayag natin yung suporta natin sa MTBMLE. Kapag may kailangan, pwede din tayong makatulong. Tapos, ikatlo, sana po may funding din yung research ng mga wika kasi alam niyo po yung corpus natin kakarampot. So, madalas yung corpus ang tawag doon, ang ibig sabihin noon, kalupunan ng mga salita at pangungusap sa isang wika. Ang daming corpus ng English. Meron kang British English, meron kang American English. Pagdating mo sa Filipino, dalawa lang. Pagdating mo sa Cebuano, web-based lang. The others, wala tayong corpus. Diba? Yun, yung mga ganong efforts na ma-document at makapag-research tayo dun sa wika natin. Kasi ang dami nating pwedeng matutunan, ang dami nating pwedeng malaman dun sa wika natin. So, nananawagan ako dun sa mga gustong mag-fund ng research efforts para sa languages ng Pilipinas. Let's go! Let's go! Maraming salamat. Ang gagaling at ang gaganda ng mga pinahayag ni Jessa at ni Dayan sa atin today. Maraming salamat po sa inyo. And of course, thank you also to our audience for staying with us. Although we are a bit over time na, I know ang dami pa pong tanong na hindi natin nasagot
for sure, tatry po namin sagutin dun sa comments, and also we'll try to give more information on how to support both your fields as well. So, of course, Better World Cafe would not be possible without Bonifacio Art Foundation Incorporated, which is the mother organization of the Mind Museum, and we champion science learning everywhere, so including at home and other safe spaces through its new educational program. So I hope that you guys can also help us cultivate this in our culture, and your donation will always go a long way in creating innovative ways like this. Isipin nyo, nag-usap lang tayo, ang dami na nating natutunan. So, new creative, innovative ways to deliver science and learnings in the service of our lives. So, thank you very much. Maraming salamat. Sorry, arts and humanities din, of course. Kasama din po yon sa projects ng BAFI. So, if you believe in what we do, your donation below will go a long way in helping us sustain the only museum in the country dedicated and committed to promoting science. And of course, BAFI supports the arts as well. So I hope you guys learned something today. Maraming salamat. Maraming salamat, Jessa and Dayan. At Thank you. paalam po tayo sa ating mga nakikinood sa atin ngayong hapon. Medyo nagsimula na yung ulan dito sa amin. So I hope that you guys are safe. Stay indoors. Medyo maaraw pa doon kila Jessa, nakikita ko. So, enjoy po your afternoon. Maraming salamat. Paalam. Daghang salamat. Salamat, Gid. Salamat. Yay.